Maligayang kaarawan po, Tito Romeo. Salamat, Ray. Magluluto na lang po ako ng paborito niyong bulalo, Tito. Oh, bakit ka pa magluluto? Eh, wala namang karne sa rep, ah. Pumunta po ako sa bayan kaninang madaling araw, Tito. Ikaw talaga, sabi ko sa'yo, kahit hindi na tayo maghanda, ikaw talagang bata ka. Tito? Tito! Tito! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tito! Tay, O anak, andyan ka na pala. pwede ba tayo mag-usap, Tay? Tungkol saan ba yung sasabihin mo, anak? Gusto na sana namin bumukod ni Laika. Kaya lang, iniisip ko kayo. Ayos lang ba sa inyo na wala kayong kasama dito sa bahay? Ganun ba, anak? Nahihirapan kasi si Laika sa biyahe mula dito sa bahay. Sige, anak, kung yan ang napagpasyan nyo ni Laika, walang problema sa akin. Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng mga kasama niyo dito sa bahay? Hindi na, anak. Malakas pa naman ako. Kaya hindi ko na kailangan ng makakasama dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Tay. Kapag wala kaming pasok ni Laika sa trabaho, dadalawin ka namin dito. Basta, mag-ingat kayo lagi ni Laika at alagaan nyo ang mga sarili nyo. Opo, Tay. Ray, kamusta ang tatay? Ayos lang siya, kuya. Medyo matamlay lang siya nitong nakarang araw. Bakit? May masakit ba sa kanya? Pag tinatanong ko naman siya, kuya, lagi niyang sinasabi na walang masakit sa kanya. Samahan mo kaya siya magpatingin. Sige kuya, bukas na bukas din. Sasamahan ko si Tito Romeo na magpatingin. Sige, Ray. Balitaan mo na lang ako. Sige yan, ilagay mo yung sa may lamesa. O Ray, Kuya Renz, di ba kayo makakapunta sa karawan ni Tito Romeo? ako Ray, baka hindi kayo makakauwi ni Laika. Babawi na lang kami sa susunod na kaarawan ni tatay. Ganun ba kuya? Kala pa naman ni Tito, uuwi kayo. Nawala kasi sa isip namin, nakaarawan niya pala sa susunod na linggo. Hindi tuloy kami nakapagpaalam sa amo namin na mas maaga. Sige kuya, sasabihin ko na lang kay Tito. Sige Ray, ikaw nang bahala kay tatay ha. Tatawagan na lang kita sa mismong kaarawan niya. Sige, kuya. Tito Romeo, tinawagan ko kanina sila Kuya Renz. Hindi daw po sila makakapunta ni Laika sa susunod na linggo. Ganun ba? Bayaan mo na. Marami siguro silang ginagawa sa trabaho. Tito Romeo, bakit hindi pa lang kasi natin sabihin kay Kuya Renz yung tungkol sa sakit ninyo? Sigurado ako na kapag nalaman niya na may sakit ka, uuwi agad yun dito. Ayaw ko nang dumagdag pa sa intindihin ng pinsan mo. Malaking pasasalamat ko dahil tumira ka dito. Pero 'di ba, karapatan din ni Kuya Renz na malaman ang tungkol sa kalagayan ninyo. Huwag mo na akong isipin. Basta huwag mong sabihin kay Renz ang tungkol sa sakit ko. Sige po, Tito. Tito Romeo, inom na po kayo ng gamot niyo. Salamat, Ray. Kamusta na po yung pakiramdam niyo, Tito? Hindi na po ba kayo nahihilo? Hindi na. Nakapagpahinga ako kahapon, kaya maayos ng pakiramdam ko ngayon. Sige po, basta sabihin niyo kung may nararamdaman pa po kayo. Salamat, Ray.
Kahit hindi kita totoong anak, nandito ka lagi sa tabi ko. Oo naman, Tito. Nangako ako kay Kuya Renz na habang wala siya, ako yung mag-aalaga sa'yo. Ito na lang ang magagawa ko dahil walang nagmagandang loob sa akin nung panahong wala akong mapuntahan, Tito. Alam mo naman, simula nang dumating ka dito, hindi ka naging iba sa akin. Oo naman, Tito. Kaya laking pasasalamat ko sa'yo at kay Kuya Renz. Maligayang kaarawan po, Tito Romeo. Salamat, Ray. Huwag na tayong magluto ng madami dahil tayong dalawa lang naman. Magluluto na lang po ako ng paborito niyong bulalo, Tito. Oh, bakit ka pa magluluto? Eh wala namang karne sa rep ah. Pumunta po ako sa bayan kaninang madaling araw, Tito. Ikaw talaga, sabi ko sa'yo, kahit hindi na tayo maghanda. Si Tito naman, dalawa na nga lang tayo dito sa bahay tapos wala pa tayong makain. Di napakalungkot nun. Ikaw talagang bata ka. Tito! Tito! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tito! Ray, O kuya. mabuti at naabutan kita. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Oo naman kuya, papunta rin ako doon. Sige, tara. Kuya, patawarin mo sana ako. Dahil hindi ko agad sinabi sa'yo yung tungkol sa sakit ni Tito. Wala kang kasalanan, Ray. Masyado kasi ako naging abala sa trabaho. Kaya hindi ko napaglaanan ng oras si tatay. Huwag kang mag-alala kuya. Sinabi sa akin ng doktor na malakas daw si Tito Romeo. Kaya alam ko na makakayanan niya yung operasyon. Sana nga, Ray. Sana, hindi pa uli ang lahat para bumawi ako kay tatay. Tama yan kuya. Habang buhay pa si Tito Romeo, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya kaimportante sa'yo. Kasi hindi natin hawak ang panahon. Kaya habang kasama natin sila, iparamdam natin kung gaano natin sila kamahal. Tama ka, Ray. Halika na, bilisan na natin. Sige kuya. Sigurado po kayo, Tito, na gusto niyong lumabas? Oo, iho. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Sige po, pero kailangan nating pumasok maya-maya sa loob. Huwag ka masyadong mag-alala, iho. Ayos lang ako. Tay, O kuya, gising ka na pala. Gusto daw kasi lumabas si Tito. sige na. Ako nang bahala. Sige kuya. Tay, kamusta ang pakiramdam niyo? Ito, nangihina pa rin. Kaya gusto kong magpahangin dito sa labas. Tay, sana mapatawad niyo ako. Dahil simula nung umalis ako, nakalimutan ko na kayo. Huwag mong masyadong isipin yun, anak. Naiintindihan kita. Hayaan niyo, Tay. Babawi ako sa inyo. Alam mo, anak, namimiss ko na ang nanay mo. Sabik ko nang makita siya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Tay. Malakas ka at gagaling ka pa. Nakita ko kagabi ang nanay mo at gusto niya akong isama. Tay naman, Kung sakaling mawala ko, gusto kong malaman mo na mahal kita. mahal na mahal din kita, Tay. Huwag ka mag-alala, Tay. Bukas na bukas, pupunta dito ang mag-ina ko. Makita mo na rin ang apo mo. Lagi kitang kinikwento sa apo mo, Tay. Kung ano yung mga sakripisyong ginagawa mo sa akin. Pasensya ka na, Tay, kung hindi ka namin nadadalaw dahil sa pagiging abala namin sa trabaho. Tay, nakikinig ka pa ba? Tay? Tay? Tay! Ray! Ray! Tay! Bakit kuya? Si tatay! Humingi ka ng tulong! Bilisan mo! Tay! Tay!